Napakunot ang noo ni Alex nang makita ang babaeng nasa loob ng kanyang sasakyan. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Makati, kung saan ang tanging liwanag ay nagmula sa mga naglalakihang billboard at poste ng ilaw, tila tumigil ang mundo ni Alexander Madrigal. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang customized Mercedes-Benz Maybach, isang sasakyang simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagiging mailap sa publiko, ay may lulang hindi inaasahang panauhin. Sa kabilang sulok ng malambot na leather seat, isang babae ang mahimbing na natutulog. Nakasuot ito ng kupas na asul na uniforme ng isang janitress. Ang buhok nito ay medyo gulo-gulo at ang kanyang mukha, bagaman may bahid ng uling at pagod, ay nagtataglay ng isang uri ng kagandahang tila hiyas na natatakpan ng putik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang luma at tila tuklap-tuklap ng itim na bag. Sino ito? Ang malamig at mariing tanong ni Alex sa kanyang driver na si Mang Jose. Ang boses ni Alex ay parang talim ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng loob ng sasakyan. Si Mang Jose, na kanina pabalisa habang nagmamaneho, ay napatingin sa rearview mirror ng may takot. Sir Alex, pasensya na po. Kanina po kasi nung bumaba ako sandali para kunin ng kape nyo, naiwan kong bahagyang nakabukas ang pinto. Pagbalik ko po, akala ko ay kaya nang nakasakay dahil madilim. Hindi ko po akalaing may ibang nakapasok. Hindi sumagot si Alex. Ibinaling niya muli ang kanyang tingin sa babae. Sa loob ng 10 taon ng pagpapatakbo ng Madrigal Empire, marami na siyang nakitang mga babaeng desperada. May mga babaeng nagtangkang mabangda ang kanyang sasakyan para lang makakuha ng areglo, may mga sekretaryang sadyang nagbubuhos ng kape sa kanyang polo para lang mahawakan siya, at may mga modelo na ginagawa ang lahat para lang mapansin niya. Ngulit ang babaeng ito, iba ang pakiramdam ni Alex. Hindi ito mukhang nagpapanggap. Ang bawat paghinga nito ay malalim at tila nanggagaling sa isang katawang sagad na ang pagod. Gisingin mo siya. Utos ni Alex habang nananatiling nakatingin sa labas ng bintana, tila ayaw nang madumihan pa ang kanyang paningin. Si Camila ay kasalukuyang nasa gitna ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakaupo siya sa isang malambot na ulap. Wala na ang hapdi ng kanyang mga paa mula sa 10 oras na pagtatayo sa karinderya at panibagong 8 oras na paglilinis ng mga banyo sa opisina. Ang lamig ng paligid ay tila yumayakap sa kanya, malayo sa maalinsangang barong-barong na tinitirhan nila sa riles. Ngunit ang ulap ay biglang nayanig. Miss! Miss! Gising! Hindi mo ito sasakyan! Isang boses ang narinig niya. Dahan-dahang iminulat ni Camila ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisame ng sasakyan na gawa sa Alcantara fabric. Doon pa lang ay nangaman na niyang hindi ito ang karag-karag na adventure ng kanyang pinsang si Gardo. Napalingon siya sa kanyang kanan. Doon niya nakita ang isang lalaki. Ang mga mata nito ay kasing talas ng agila. Ang ilong ay matangos. At ang suot na business suit ay halatang nagkakahalaga ng higit pa sa kikitain ni Camila sa loob ng 10 taon. Nasaan ako? Nauutal na tanong ni Camila. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Nasa impyerno ka kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, sagot ni Alex. Lumingon ito sa kanya at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Napaatras si Camila hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa pinto ng kotse. Pasensya na po. Akala ko po ito yung sasakyan ng pinsan ko. Susunduin niya po dapat ako. Magkatulad po kasi ng kulay at sa sobrang pagod ko po, hindi ko na napansin ang modelo. Hindi mo napansin ang pagkakaiba ng isang karag-karag na sasakyan sa isang Maybach? Panguuyam ni Alex. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magaling kang umarte. Magkano ba ang kailangan mo? O baka naman gusto mong kumuha ng litrato kasama ako para i-blackmail ako bukas? Napatigil si Camila. Ang takot niya ay biglang napalitan ng isang uri ng hapdi. Hindi siya mayaman pero mayroon siyang dangal. Hindi po ako magnanakaw at lalong hindi po ako umaarte lang, sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa halong takot at sama ng loob. Pagod lang po ako.
2 trabaho ang pinapasukan ko araw-araw para lang may pambili ng gamot ang nanay ko. Kung nagkamali man po ako ng pasok, humihingi ako ng tawad. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Tila natigilan si Alex sa diretsahang sagot ng babae. Sanay siya sa mga taong yumuyuko sa kanya, ngunit ang babaeng ito, sa kabila ng dumi sa kanyang uniforme, ay tumitingin sa kanya ng direkta sa mata. Gayunpaman, ang puso ni Alex ay matagal nang naging bato. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking laro ng panloloko. Jose, ihinto mo ang sasakyan. Malamig na utos ni Alex. Tumigil ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na flyover. Malayo pa ito sa destinasyon ni Camila at malayo rin sa mataong lugar. Bumaba ka na, sabi ni Alex nang hindi tumitingin sa kanya. At pasalamat ka, wala ako sa mood tumawag ng pulis ngayon. Huwag mo nang uulitin ng ganitong aksidente. Dahil sa susunod, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magigising. Nanginginig ang mga kamay ni Camila habang binubuksan ng pinto. Salamat po at pasensya na ulit. Pagkababa ni Camila, agad na humarurot ang sasakyan ni Alex. Naiwan ng dalaga sa gitna lang dilim, yakap-yakap ang sarili dahil sa lamig ng gabi. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Ang pagod niya sa buong araw ay tila mas lalong bumigat dahil sa pangiinsultong natanggap niya. Kaya mo to, Camila. Para kay nanay. Para kay bunso. Bulong niya sa sarili habang nagsisimulang maglakad sa gilid ng kalsada. Sa loob ng sasakyan na natiling tahimik si Alex, sinubukan niyang ibalik ang kanyang atensyon sa mga dokumento sa kanyang tablet, ngunit hindi siya makapag-focus. Ang mukha ng babae, ang pagod sa mga mata nito at ang paraan ng pagsagot nito ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Biglang may napansin si Alex sa ilalim ng kanyang upuan, isang maliit na bagay na kulay kape. Kinuha niya ito at tinignan. Isa itong lumang wallet na gawa sa imitasyon na leather. Nang buksan niya ito, walang lamang libo-libong piso. Ang nakita niya ay ilang pirasong barya, isang gusot na 20 pesos at isang litrato. Litrato ng isang matandang babaeng nakangiti at isang batang lalaking nakauniporme sa eskwela. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Para sa aming masipag na Camila, mahal ka namin." Kasama rin doon ng kanyang ID, Camila Ledesma, maintenance staff. Naramdaman ni Alex ang isang kakaibang kirot na matagal na niyang hindi nararamdaman. Konsensya. Itinapon niya ang babae sa gitna ng kalsada nang walang kahit anong dala. Jose, bumalik tayo. Biglang utos ni Alex. Po? Sir, malayo na po tayo sa binabaan ni Miss kanina. Sagot ni Jose na gulat na gulat. Sabi ko bumalik tayo. Ngayon din, sigaw ni Alex. Ngunit nang makabalik sila sa lugar kung saan ibinaba si Camila, wala na ang dalaga. Ang taning naroon ay ang mga poste ng ilaw na tila saksi sa isang pagkakamali na hindi basta-bastang mabubura. Hawak ni Alex ang wallet ni Camila habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam, ito na ang simula ng isang kwentong hindi niya kailanmang inaasahang maisusulat sa kanyang perpektong buhay. Hindi nakatulog si Camila ng gabing iyon. Pagkatapos siyang ibaba ni Alex sa gitna ng kalsada, inabot siya ng 2 oras sa paglalakad bago nakarating sa kanilang barong-barong sa gilid ng riles sa Santa Mesa. Pagdating niya, ang tanging bumati sa kanya ay ang huni ng kuligrig at ang mahimbing na tulog ng kanyang kapatid na si Junjun at ang kanilang inang si Aling Rosa na hirap huminga dahil sa asma. Doon lang niya napagtanto ang pinakamasakit na bahagi. Wala ang kanyang wallet. Diyos ko, ang pera ni nanay, ang ID ko. Hagulgol ni Camila ng pabulong habang kinakapa ang kanyang bulsa sa dilim. Ang bawat sentimo roon ay pinagpaguran niya sa pagbabanat ng buto. Ang perang iyon ay para sa inhaler ng kanyang ina at pamasahe ni Junjun sa eskwela. Kinabukasan, pumasok si Camila sa Madrigal Tower na may mabigat na hakbang. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga dahil sa iyak at puyat. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho dahil kung hindi, lalo silang magugutom. Pero paano siya papasok kung wala ang kanyang ID? Camila, ba't niyon ka lang? At nasa ng ID mo? Tanong ni Mang Ben, ang head guard na matagal na niyang kakilala. Mang Ben,
Nawala po ang wallet ko kagabi, pero kailangan ko pong pumasok. Sige na po, kilala niyo naman ako. Pagmamakaawa ni Camila. Dahil sa kabaitan ni Mang Ben, pinapasok siya nito gamit ang isang visitor's pass. Sige na, pero ayusin mo ha. May balita kasing darating ang big boss ngayon para sa isang surprise inspection sa lahat ng floor. Hindi alam ni Camila kung sino ang tinutukoy na big boss. Ang alam lang niya, kailangan niyang maglinis ng maigi para hindi siya masisante. Sa ika-24 palapag, ang pinakamataas na bahagi ng gusali, nagkakagulo ang mga empleyado. Ang bawat gamit ay dapat nasa tamang pwesto. Ang bawat sahig ay dapat kasing kinang ng salamin. Dahil sa loob ng ilang minuto, darating na si Alexander Madrigal. Sa loob ng kanyang pribadong elevator, nakatayo si Alex habang hawak ang isang maliit na kulay kaping wallet. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng babaeng tila pasan ng mundo sa kanyang mga balikat. "Sir, narito na po tayo." Saad ni Jose, ang driver na ngayon ay tila bodyguard na rin niya. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang lahat ng empleyado ay tumayo at yumuko. "Good morning, Mr. Madrigal." Sabay-sabay nilang bati. Naglakad si Alex ng diretsyo. Walang emosyon ng muka. Ngunit habang papunta siya sa kanyang opisina, may isang asul na anino siyang nakita sa dulo ng hallway. Isang babaeng nakaluhod habang pinupunasan ng gilid ng isang malaking pasunang halaman. Huminto si Alex. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng kakaiba. "Camila?" Mahina niyang bulong na tila hindi makapaniwalang narito ang babaeng hinahanap niya kaninang madaling araw. Naramdaman ni Camila na may tumigil sa kanyang likuran. Sa bango pa lang ng mamahaling pabango, isang amoy ng kahoy at citrus, ay alam na niyang hindi ito ordinaryong empleyado. Dahan-dahan siyang tumingala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang timba na hawak niya ay halos mabitawan niya. Ang lalaking nagtaboy sa kanya kagabi, ang lalaking mapang-insulto, ay narito sa harap niya. At base sa suot nito at sa reaksyon ng mga tao sa paligid, hindi lang siya basta mayaman. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. "Ikaw?" Tanging nasabi ni Camila. "Mr. Madrigal, may problema po ba sa cleaning staff?" Tanong ng floor manager na agad lumapit, pawis na pawis sa kaba. "Pasensya na po, bago lang po si Camila. Kung hindi po maayos ang trabaho niya, pwede ko po siyang paalisin agad." Tumingin si Alex sa manager, pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Camila. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga. Nakita rin niya ang pamamaga ng mga ito. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit ito umiyak. "Iwan niyo muna kami." Malamig na utos ni Alex sa manager. "Pero sir," "I said leave us," sigaw ni Alex. Mabilis na nagpulasan ng mga tao. Naiwan silang dalawa sa gitna ng malawak na hallway. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. "Ito ba ang sinasabi mong dalawang trabaho?" Panimula ni Alex, ang boses ay mas malumanay kaysa kagabi. "Janitress ka dito sa sarili kong kumpanya?" Tumayo si Camila. Pilit na pinatatag ang kanyang sarili kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Opo sir, magmula 8:00 ng gabi hanggang madaling araw, naglilinis ako dito. At sa umaga, sa karinderya. Kung gusto niyo po akong sisantihin dahil sa nangyari kagabi, tatanggapin ko po. Pero sana po, ibalik niyo lang ang wallet ko. Nandun ang pambili ng gamot lang nanay ko." Hindi sumagot si Alex. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang lumang wallet at iniabot ito kay Camila. Nang mahawakan ni Camila ang wallet, tila nabunutan siya ng tinik. Salamat po ng marami." "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Alex habang nakapamulsa. "Nawalan ako ng oras dahil sa aksidente mo kagabi. At dahil empleyado kita, may karapatan akong bawiin ang oras na iyon." "Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Camila. Tinitigan siya ni Alex mula ulo hanggang paa. "Mula ngayon, hindi ka na janitress. Mag-uumpisa ka bilang personal assistant ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin sa bawat meeting, sa bawat lakad at sa bawat oras na kailangan ko ng magsisilbi sa akin." "Po, pero sir,
Wala po akong alam sa pagiging assistant. At paano po ang nanay ko? Dodoblehin ko ang sahod mo. Higit pa sa kikitain mo sa 2 trabaho mo ngayon. Hamon ni Alex. Lumapit siya ng bahagya kay Camila, sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang hininga. Isipin mo ang gamot ng nanay mo, Camila. Isipin mo ang kinabukasan ng kapatid mo. Isang pirma mo lang at hindi mo na kailangang maglinis ng banyo habang buhay. Napalunok si Camila. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin o ito ang simula ng isang bagong paghihirap sa kamay ng isang lalaking tila walang puso? Bakit po ako? Tanong ni Camila. Tumingin si Alex sa malayo, tila may inaalalang masakit na nakaraan. Dahil ikaw lang ang tanging tao na pumasok sa sasakyan ko na walang ibang dala kundi pagod at katapatan. At kailangan ko ng katapatan sa mundong ito. Hindi alam ni Camila na ang alok na ito ni Alex ay hindi lamang para sa trabaho. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang malaking kontratang inihahanda si Alex. Isang kontrata kung saan kailangan niya ng isang peking nobya para makuha ang mana mula sa kanyang lolo. At si Camila ang perpektong biktima para sa kanyang plano. Hindi makapaniwala si Camila habang nakasakay muli sa Mercedes-Benz Maybach ni Alex. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya tulog. Gising na gising ang kanyang diwa at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang asul na uniforme. Sa tabi niya, si Alex ay abala sa kanyang laptop, tila walang pakialam sa kaba na nararamdaman ng dalaga. Sir, sigurado po ba kayo rito? Baka po pwedeng sa opisina na lang ako magtrabaho? Mahinang tanong ni Camila. Hindi man lang lumingon si Alex. Sabi ko, kailangan mo akong pagsilbihan 24/7. Ibig sabihin, doon ka titira sa mansyon. May sarili kang silid at may mga katulong na mag-aasikaso ng pagkain mo. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing nasa ayos ang lahat ng gamit ko, ang schedule ko, at ang mga kailangan ko bago ako matulog at paggising ko. Nagulat si Camila. Paano po si nanay at si Junjun? Hindi ko po sila pwedeng iwan. Doon lang lumingon si Alex. Ang kanyang tingin ay tila bumabarena sa kaluluwa ni Camila. Nagpadala na ako ng mga tao sa inyo. Inilipat na sila sa isang maayos na apartment malapit sa ospital kung saan nagpapagamot ang nanay mo. Sagot ko ang lahat, Camila. Pero kapalit niyan, sa akin ka muna. Natulala si Camila. Sa isang iglap, ang problema niyang tila bundok ay tinunaw ng yaman ni Alex. Pero alam niyang walang libre sa mundong ito. Anong klaseng pagsisilbi kaya ang hihingin ng lalaking ito? Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Pagbukas nito, bumungad ang isang malawak na hardin at isang mansyong parang palasyo. Ang mga pader ay purong puti at ang mga bintana ay naglalakihang salamin. Bumaba ka na, utos ni Alex. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ni Ginang Corazon, ang matandang mayordoma ng mansyon. Sir Alex, handa na po ang lahat. Corazon, ito si Camila. Mula ngayon, siya ang personal assistant ko. Dalhin mo siya sa itaas. Ayusin niyo ang hitsura niya. Ayaw ko ng assistant na mukhang galing sa tambakan. Saad ni Alex bago tuluyang dumiretso sa kanyang study room. Naiwang nakatayo si Camila. Hiyang-hiya sa harap ni Ginang Corazon. Pasensya na po, ma'am. Ngumiti ang matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Halika na. Dinala si Camila sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Riles. May malambot na kama, sariling banyo na may bathtub at isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit, mula sa formal na suot hanggang sa mga sutlang pantulog. Maligo ka na, Camila. Pagkatapos ay isusuot mo ito, sabi ni Ginang Corazon sabay lahad ng isang eleganteng beige na dress. Matapos ang halos isang oras sa banyo, lumabas si Camila na tila ibang tao. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos nang nakapusod. Ang kanyang balat ay tila nagliwanag matapos maalis ang dumi ng kalsada
at ang beige dress ay perpektong bumagay sa kanyang hubog ng katawan. Bagaman simple lang ang ayos niya, lumitaw ang tunay niyang ganda. Isang gandang hindi nabibili ng pera. Pababa na siya ng hagdan nang nakita siya ni Alex na nakatayo sa labi habang umiinom ng wine. Napatigil si Alex. Ang baso ng wine ay muntik na niyang mabitawan. Sa paningin ni Alex, hindi na ito ang janitress na nakita niya sa likod ng kotse. Ito ay isang babaeng may taglay na ningning. Pero agad niyang itinago ang kanyang pagkagulat sa likod ng kanyang seryosong mukha. Pwede na, tipid niyang sabi. Halika rito, Camila. May kailangan kang malaman. Lumapit si Camila, nanginginig pa rin ng mga kamay. Ano po yun, Sir Alex? Ipinatong ni Alex ang isang folder sa mesa. Ang lolo ko, si Don Victoriano, ay darating mula sa Espanya sa susunod na linggo. Gusto niyang makita akong may asawa na o kahit man lang nobya. Kung hindi, ibibigay niya ang kalahati ng shares ng kumpanya sa pinsan kong walang ginawa kundi magsyugal. Kumunot ang noo ni Camila. Anong kinalaman ko doon? Tumingin si Alex ng diretso sa kanya. Kailangan ko ng isang babaeng mapagkakatiwalaan ko na hindi ako pagtataksilan o gagamitin para sa pera. At ikaw ang napili ko. Magpapanggap ka bilang nobya ko sa harap ni Lolo. Po? Pero sir, hindi ko po marunong mag-arte. At teleserye lang po ang nakikita kong ganyan. Sigaw ni Camila, hindi makapaniwala. Ito ang realidad, Camila. Kapalit ng buhay ng nanay mo at pag-aaral ng kapatid mo, gagawin mo ang sasabihin ko. Magpapanggat tayo. Walang emosyon, walang totohanan. Trabaho lang ito. Hahakbang na sana si Alex palayo nang biglang matapilok si Camila dahil sa bago niyang sapatos. Mabilis siyang nasambot ni Alex. Ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Halos magkadikit ang kanilang mga ilong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Camila ang mabilis na tibok ng puso ni Alex at si Alex naman ay tila nahulog sa kislap ng mga mata ni Camila. Kaya mo ba? Bulong ni Alex. Ang boses ay naging paos. Kakayanin ko po, para sa pamilya ko, sagot ni Camila. Bagaman ang totoo ay natatakot siya na baka sa pagpapanggap na ito, ang kanyang puso ang unang maging biktima. Nang sumapit ang gabi, nakahiga si Camila sa malambot na kama pero hindi siya makatulog. Inisip niya ang kanyang ina. Tinawagan niya ito at nalaman niyang maayos na ang kalagayan nito sa bagong apartment. Umiyak si Camila sa galak, pero kasabay nito ay ang bigat ng lihim na kailangan niyang dalhin. Samantala, sa kabilang kwarto, nakatayo si Alex sa kanyang balkonahe, hindi maalis sa isip si Camila. May kung anong init siyang naramdaman nang yakapin niya si Camila kanina. Trabaho lang ito, Alex. Huwag kang magkakamali. Paalala niya sa sarili. Pero sa ilalim ng parehong bubong, ang dalawang pusong magkaiba ang mundo ay nagsisimula ng pagtagpuin ng isang kasinungalingan na maaaring maging katotohanan. Maagang nagising si Camila sa loob ng kanyang marangyang silid. Hindi pa rin siya sanay sa lambot ng kama na tila lumalamon sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa bintana, ang tanawin ay hindi na ang riles ng tren, kundi ang asul na tubig ng infinity pool ng mansyon. Ngunit sa likod ng karangyaan, may bigat sa kanyang dibdib. Isang malaking pagsisinungaling ang kailangan niyang panindigan. Good morning, Camila. Handa ka na ba? Isang baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo si Alex sa pintuan, nakauniforme na ng pang-opisina. Isang charcoal gray suit na nagpatingkad sa kanyang pagkalalaki. May hawak siyang tasa ng kape at isang makapal na folder. Opo, Sir Alex. Ano po ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Camila habang inaayos ang kanyang buhok. Ngayon ang simula ng iyong transformation. Hindi sapat na maganda ka lang, Camila. Kailangan mong kumilos, magsalita at tumingin na parang isang babaeng lumaki sa yaman. Dahil sa Sabado, darating si Lolo.
At ang unang pagkakamali mo ay maaaring maging huli nating pagkakataon. Seryosong sabi ni Alex. Dinala ni Alex si Camila sa malawak na dining room. Doon, may nakahandang iba't ibang klaseng kugertos, mula sa maliliit na tinidor hanggang sa iba't ibang hugis ng kutsara. Ito ang salad fork, ito ang dinner knife, at ito ang para sa dessert. Paliwanag ni Alex habang itinuturo ang bawat isa. Huwag kang gagamit ng kamay sa harap ni Lolo, kahit gaano pa kasarap ang ulam. Nakakamot sa ulo si Camila. Sir, sa amin po kasi, mas masarap magkamay lalo na kung tuyo at sinangagang ulam, mas malasa po. Bahagyang napangiti si Alex. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nakarating hanggang sa kanyang mga mata. Alam ko, pero sa mundong papasukin mo, ang lasa ay pangalawa lang sa hitsura. Subukan mong itong hawakan. Habang sinusubukan ni Camila na hawakan ng kutsara ng maayos, hindi niya sinasadyang mabitawan ito. Sa pagdampot nilang sabay, muling nagdikit ang kanilang mga kamay. Tila may kuryenteng dumaloy sa balat ni Camila. Agad siyang napatingin kay Alex at nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Sorry po, bulong ni Camila. Ayusin mo, sagot ni Alex pero hindi niya agad binitawan ng kamay ng dalaga. Sa loob ng ilang segundo, ang oras ay tila tumigil. Ang bilyonaryong malamig ang puso ay tila natutunaw sa init ng presensya ng isang simpleng janitress. Nang hapon ding iyon, dumating sa mansyon si Tiffany, ang ex-girlfriend ni Alex na isang sikat na modelo at anak ng isa ring mayamang negosyante. Dumating siya ng walang abiso, suot ng isang pulang dress na halos wala nang tinatago sa kanyang katawan. Alex, darling, I heard you have a new assistant, maarting sabi ni Tiffany habang dumiretso sa study room ni Alex. Naabutan niya roon si Camila na kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa ni Alex. Tinignan ni Tiffany si Camila mula ulo hanggang paa nang may halong pangdidiri. Sino ito? Ang bagong katulong? Tanong ni Tiffany. Siya si Camila, ang aking personal assistant. At higit pa roon, sagot ni Alex na kapapasok lang din sa silid. Lumapit si Alex kay Camila at bigla itong hinawakan sa balikat. Nagulat si Camila pero nanatiling tahimik. Ramdam niya ang higpit ng pagkakahawak ni Alex sa kanyang balikat. Higit pa roon, don't tell me Alex na pumatol ka sa isang ganito, turo ni Tiffany kay Camila. She looks like she smells of soap and cheap detergent. Hindi nakapagpigil si Camila. Ma'am, wala pong masama sa amoy ng sabon at deterhente. Ibig sabihin po niyon, malinis ako sa katawan at marangal ang trabaho ko. Kesa naman po sa amoy ng pabango na ginagamit para lang itago ang baho ng ugali. Nanlaki ang mga mata ni Tiffany. Sasampalin na sana niya si Camila pero mabilis na hinawakan ni Alex ang kamay ng modelo. Umalis ka na, Tiffany. Huwag mong babastusin ang babaeng mahal ko sa loob ng sarili kong bahay. Mariing sabi ni Alex. Mahal mo? Nagpapatama ka ba, Alex? Sigaw ni Tiffany bago nagdadabog na lumabas ng mansyon. Nang makaalis si Tiffany, agad na binitawan ni Alex si Camila. Tahimik ang silid. Hindi alam ni Camila kung magpapasalamat ba siya o magagalit sa ginawa ni Alex. Bakit niyo po sinabi yun? Na mahal niyo ako. Tumingin si Alex sa bintana, iniwas ang kanyang mga mata. Bahagi lang yun ng pag-iensayo, Camila. Kailangan mong masanay na marinig yun mula sa akin para sa harap ni Lolo, hindi ka na magugulat. Pero, sir, ang sakit po nung sinabi niya. Humarap si Alex sa kanya. Lumapit ito at hinawakan ng magkabilang mukha ni Camila. Huwag kang makikinig sa kanila. Mas maganda ka sa lahat ng babaeng nakilala ko, Camila, dahil ikaw, totoo ka. Sa sandaling iyon, alam ni Camila na nanganganib na ang kanyang puso. Ang pagpapanggap ay nagiging masyadong makatotohanan. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nanatiling gising si Alex sa kanyang silid. Naalala niya ang nakitang papel na nasa loob ng wallet ni Camila. Sa loob nito, isang listahan ng mga pangarap ni Camila. Tuluyang gumaling si nanay. Makatapos sa pag-aaral si Junjun, magkaroon ng sariling maliit na tindahan. Napangiti si Alex.
Simple lang ang mga pangarap nito kumpara sa kanyang mga pangarap na palaging tungkol sa bilyon at kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nararamdaman ni Alex na gusto niyang tuparin ang lahat ng iyon para kay Camila. Hindi dahil sa kontrata, kundi dahil gusto niya itong makitang masaya. Ngunit alam ni Alex ang isang katotohanan na hindi pa alam ni Camila. Ang kanyang lolo ay hindi lang basta darating para bumisita. Darating ito para pilitin siyang ipakasal sa isang babaeng pinili nito. At ang tanging paraan para makatakas si Alex ay kung mapapaniwala niya ang lahat na si Camila ang babaeng itinakda para sa kanya. Camila, sana mapatawad mo ako kung gagamitin kita ng higit pa sa inaakala mo. Bulong ni Alex sa dilim. Dumating ang Sabadong kinatatakutan ni Camila. Ang buong mansyon ay tila naging isang mamahaling hotel sa dami ng bulaklak at pagkaing inihanda. Suot ni Camila ang isang emerald green na gown na gawa sa seda. Ang kulay nito ay lalong nagtatingkad sa kanyang kutis at ang simpleng kwintas na diamante na ipinahiram ni Alex ay kumikinang sa kanyang leeg. Hinga ng malalim, Camila, bulong ni Alex habang inaayos ang kanyang bowtie sa harap ng salamin. Tandaan mo, ikaw ang nobya ko. Hindi ka janitress ngayon. Ikaw ang babaeng nagpatibok ng puso ng isang madrigal. Sir Alex, nanginginig po ang tuhod ko, pag-amin ni Camila. Paano kung magkamali ako sa paghawak ng tinidor? O paano kung mabulol ako sa taglish? Hinawakan ni Alex ang magkabilang balikat ni Camila at hinarap ito sa kanya. Tingin sa akin, huwag mong iisipin ang mga tao sa paligid. Isipin mo lang na tayo lang dalawa. At kapag natatakot ka, hawakan mo lang ang kamay ko. Hindi kita bibitawan. Sa sandaling iyon, ang titig ni Alex ay hindi na pang-amo. May init doon na tila gustong tunawin ang lahat ng kaba ni Camila. Tumanggo si Camila, pilit na kinuha ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya. Ang pagdating ni Don Victoriano. Isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas mula roon ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Siya, si Don Victoriano Madrigal. Sa likod ng kanyang mga kulubot na balat ay ang matalas na tingin ng isang taong nakapagtayo ng imperyo mula sa wala. Alexander, bati ng Don nang makapasok sa lobby. Ang boses nito ay malalim at puno ng otoridad. Lolo, welcome back, sagot ni Alex bago nagmano. Gusto ko po sanang ipakilala sa inyo ang espesyal na babae sa buhay ko, si Camila Ledesma. Lumapit si Camila ng may dahan-dahan. Yumukod siya ng bahagya at ngumiti. Magandang gabi po, Don Victoriano. Isang karamalan po na makilala kayo. Tiningnan ng matanda si Camila mula ulo hanggang paa. Walang mabakas na emosyon sa kanyang mukha. Ledesma? Hindi pamilyar ang apelidong iyan sa akin. Saan galing ang pamilya mo, iha? Real estate? Banking? Napatigil si Camila. Ito na ang tanong na kinakatakutan niya. Tiningnan niya si Alex at naramdaman niya ang mahigpit na pagpisil nito sa kanyang kamay. Galing po ako sa simpleng pamilya sa Santa Mesa, Lolo. Matapang na sagot ni Camila. Ang pamilya ko po ay hindi kilala sa negosyo, kundi sa paggawa ng marangal na trabaho. Nag-aaral po ang kapatid ko at nagpapagaling ang nanay ko. Kumunot ang noo ng matanda. Isang ordinaryong babae? Alexander, seryoso ka ba? Pinapapunta mo ako rito mula sa Espanya para ipakilala ang isang babaeng walang may-aambag sa ating kumpanya? Lolo, si Camila ang nagturo sa akin na may buhay sa labas ng mga numero at kontrata. Siya ang tanging taong hindi tumitingin sa akin bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaki. Ang hapunan ng katotohanan. Sa hapagkainan, tila bawat kilos ni Camila ay sinusukat. Ang bawat subo niya ay binabantayan ni Don Victoriano. Ngunit sa gitna ng pagkain, biglang nagtanong ang matanda ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Camila, kung bibigyan kita ng 10 milyong piso ngayon para iwanan ng apo ko, tatanggapin mo ba? Direktang tanong ng Don. Natahimik ang buong silid. Maging ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. Tiningnan ni Camila ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya kay Alex. Nakita niya sa mga mata ni Alex ang kaba. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa takot na baka iwanan nga siya ni Camila.
Ngumiti si Camila ng bahagya. Don Victoriano, malaking halaga po ang 10 milyon. Marami po akong mabibili niyan para sa pamilya ko. Pero may mga bagay po na hindi nabibili ng pera. At ano iyon? Hamon ng Don. Ang kapayapaan ng loob. Sabi ni Camila, kung tatanggapin ko po ang pera niyo kapalit ng pag-alis sa tabi ni Alex, habang buhay ko pong dadalhin ang bigat na ipinagpalit ko ang isang taong importante sa akin. Hindi po ako mayaman, pero tinuruan ako ng magulang ko na ang dangal ay hindi ibinebenta. Biglang humalakhak ng malakas si Don Victoriano. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong dining room. Nakita mo ba yan, Alexander? May palaban na puso ang napili mo, sabi ng Don habang pinupunasan ng kanyang luha sa tawa. Sa totoo lang, pagod na ako sa mga babaeng panay yes lang ang alam dahil sa pera ko. Ngunit ikaw, iha, may tapang ka. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Camila pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang hindi inaasahang revelasyon. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa balkonahe si Camila para kumuha ng sariwang hangin, narinig niya ang usapan nina Alex at ng Don sa kabilang silid. Mahusay ang pagpili mo, Alexander, sabi ni Don Victoriano. Pero kailangan ko ng patunay na hindi lang ito palabas. Sa susunod na buwan, itutuloy natin ang kasal. I want a wedding within 30 days or else the merger with the Garcia Group will proceed and you will marry Isabella Garcia. Lolo, hindi ba pwedeng maghintay? Giit ni Alex. No. If she is the one, then marry her. Prove to me that this is real love, not just a desperate attempt to save your shares. Nanghina ang mga tuhod ni Camila. Isang buwan? Kasal? Ang pagpapanggap nila ay lumalalim na sa isang hukay na baka hindi na sila makalabas. Pumasok si Alex sa balkonahe at nakita si Camila na nakasandal sa pader, umiiyak. Narinig mo ba? Mahinang tanong ni Alex. Sir Alex, hindi ko na po kaya ito, hikbi ni Camila. Gusto ko lang pong tulungan ng pamilya ko, pero ang pakasalan kayo, isang kasalanan po ito sa Diyos at sa sarili ko. Hindi niyo po ako mahal at alam ko pong trabaho lang ito para sa inyo. Biglang hinawakan ni Alex ang mukha ni Camila at hinalikan ito. Isang halik na hindi bahagi ng acting. Isang halik na puno ng pagnanais, pangungulila at katotohanan. Nanghina si Camila sa gulat pero dahan-dahan din siyang tumugon habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, bumulong si Alex sa kanyang tenga. Sinong nagsabing hindi kita mahal, Camila? Kagabi pa ako hindi makatulog dahil iniisip ko kung paano ko gagawing totoo ang lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ay may isang anino ang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Si Tiffany na hindi pala tuluyang umalis ay may hawak na camera. Isang litrato ni Camila na naka-uniforme ng janitress ang hawak niya sa kabilang kamay. Magpakasaya muna kayo, bulong ni Tiffany nang may masamang ngiti. Dahil bukas, malalaman ng buong mundo kung sino talaga ang nobya ni Alexander Madrigal. Nagising ang Maynila sa isang malaking balita. Sa bawat social media feed at tabloid, kumalat ang mga larawan ni Camila. Ang isang larawan ay suot ang kanyang marangyang emerald gown at ang katabi nito ay ang kuha ni Tiffany. Si Camila na may hawak na basahan, nakaluhod sa banyo, at suot ang kupas na asul na uniforme ng janitress. Ang bilyonaryo at ang katulong, isang malaking panloloko sa pamilyang Madrigal. Iyan ang naging headline sa telebisyon. Sa loob ng mansyon, tila gumuho ang mundo ni Camila. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga tawag ni Mang Jose at ng kanyang kapatid na si Junjun na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Camila! Isang mahinang tawag ang narinig niya mula sa pintuan. Si Alex iyon, gusot ang polo at tila hindi rin nakatulog. Sir Alex, aalis na po ako, pabulong na sabi ni Camila.
Heto na po ang kwintas. Heto na po ang lahat. Tama po si Tiffany. Hindi ako nababagay dito. Sinira ko po ang pangalan nyo. Sinira ko po ang kumpanya nyo. Mabilis na lumapit si Alex at hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag kang aalis. Hindi mo kasalanan nito. Ako ang nagdala sa iyo rito. Pero ang lola nyo, galit na galit po siya. Hikbi ni Camila. Sa main hall, naghihintay si Don Victoriano. Hawak niya ang dyaryo at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Kasama niya si Tiffany na nakangiti ng matagumpay. Lolo, hayaan niyo pong magpaliwanag si Alex, sabi ni Tiffany ng may halong pait. Niloko niya kayo, pinatira niya rito ang isang hampas lupa para lang makuha ang mana niyo. Bumaba ng hagdan sina Alex at Camila. Hawak ni Alex ang kamay ni Camila ng napakahigpit. Tila ba kapag binitawan niya ito ay mawawala ang lahat. Totoo ba ito, Alexander? Tanong ng Don, itinuro ang dyaryo. Ang babaeng ito ay isang janitress sa sarili nating kumpanya. Tumahimik ang paligid. Tumingin si Alex kay Camila, pagkatapos ay sa kanyang lolo. Opo, lolo. Totoo po. Si Camila ay isang janitress. Siya ang babaeng nakita ko sa likod ng kotse ko nung gabing pagod na pagod siya mula sa 2 trabaho. Humalakhak si Tiffany. See? I told you! Isa siyang... Tumahimik ka, Tiffany. Sigaw ni Alex. Humarap muli siya sa Don. Lolo, noong una, plano ko lang siyang gamitin para makuha ang shares ko. Pero sa bawat araw na nakasama ko siya, nakita ko ang isang bagay na wala sa akin at wala sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Puso. Nagpatuloy si Alex. Ang boses ay puno ng emosyon. Si Camila ang nagpaalala sa akin kung paano maging tao. Hindi niya kailangan ng pera ko para mahalin ako. At kung ang kapalit ng pagmamahal ko sa kanya ay ang pagkawala ng aking mana, sige, kunin niyo na ang lahat. Kunin niyo ang kumpanya, ang mansyon, ang yaman. Handa akong magsimula muli, basta kasama ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Sir Alex, huwag niyo pong gawin iyan. Hindi na ako Sir Alex, Camila. Ngumiti si Alex sa kanya. Alex na lang at seryoso ako. Ang hatol ni Don Victoriano. Tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Akala ni Camila ay papaluin sila nito. Ngunit laking gulat nila nang itapat ito ng Don kay Tiffany. Tiffany, lumabas ka ng bahay ko. Malamig na sabi ng Don. Po? Pero lolo, ako ang nagsabi sa inyo ng katotohanan. Reklamo ni Tiffany. Ang katotohanang sinabi mo ay puno ng puot at inggit. Sagot ni Don Victoriano. Akala mo ba ay hindi ko alam na janitress si Camila? Alam ko ang lahat ng nangyayari sa kumpanya ko. Ang totoo niyan, mas gusto ko ang isang babaeng marunong magtrabaho kaysa sa isang babaeng marunong lang gumasta. Tumingin ang Don kay Alex at Camila nang may kasamang bihirang ngiti. Sinubok kita, Alexander. Gusto kong makita kung ano ang mas mahalaga sa iyo, ang yaman o ang babaeng ito. At dahil pinili mo siya sa harap ng kahihiyan, napatunayan mong karapat-dapat ka sa lahat ng mayroon ako. Hinarap niya si Camila. Huwag mong ikahiya ang pagiging janitress mo, iha. Ang pagtatrabaho ng marangal ay isang karangalan. Mula ngayon, hindi ka na assistant. Mag-aaral ka ng business management sa ilalim ng scholarship ng Madrigal Foundation dahil balang araw, ikaw ang hahawak sa tabi ni Alex. Hindi makapaniwala ang dalawa. Nagyakapan sila sa gitna ng hall habang ang mga kasamahay ay nagpalakpakan. Isang engrandeng kasal ang naganap sa isang pribadong isla. Hindi ito ang kasalang puno ng formalidad, kundi isang kasalang puno ng tawanan at pagmamahalan. Suot ni Camila ang isang napakagandang puting gown, ngunit sa kanyang maliit na clutch bag, mayroon pa ring nakatagong isang lumang wallet, ang wallet na naging tulay ng kanilang tadhana. Sa loob nito ay ang litrato ni Don Victoriano, ni Aling Rosa na maayos na ang kalusugan, at ni Junjun na ngayon ay scholar na sa isang mamahaling paaralan. Nakatayo sila sa tapat ng altar, tanaw ang paglubog ng araw. Alam mo, bulong ni Alex habang isinusuot ang singsing kay Camila, minsan iniisip ko,
Paano kung hindi ka nakatulog sa likod ng kotse ko nung gabing yon? Ngumiti si Camila, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Siguro hanggang ngayon, naglilinis pa rin ako ng mga banyo nyo. Hindi, sagot ni Alex sabay halik sa kanyang noot. Hahanapin ko pa rin kita dahil kahit gaano kalaki ang mundo, ang puso ko, palagi ka nitong matatagpuan. At doon nagtapos ang kwento ng isang janitress at ng isang bilyonaryo, isang kwentong nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang habang buhay na katotohanan.